Nagsaad naman si Han Gaeul kung bakit hindi pinasa ni Lee Kangwee ang bola kay Choi Il-rock dahil open ito. Pero iginiit naman ni Lee Kangwee na akala niya ay magtatagumpay ang binabalak niya kaya mas pinili niyang huwag ipasa ang bola. Sa pagkuha naman ni Yoon Song ng bola ay agad nitong ipinasa ang bola kay Baek Sungbin na matagumpay naman niya itong nasalo. At nang makahanap na ito ng tamang tiyempo ay isang fade-away shot ang ginawa nito at nagawa niyang makascore. Sa oras na ito ay hawak ni Choi Il-rock ang bola at inaantay naman ni Lee Kangwee na ipasa ang bola sa kanya. Pero sa hindi nito inaasahan ay ipinasa ni Choi Il-rock ang bola kay Junyoung na kanyang ikinainis. Kaya walang nagawa si Lee Kangwee kundi nang gagalaiti na nakatingin kay Choi Il-rock. Sa pinaggagawa naman ng dalawa ay napabuntong hininga na lang si Yoon Chae at nadismaya dahil parang silang mga batang tanga. Sa nasaksihan naman ni Coach Wang-go ay iniisip nito kung paano ba magkakasundo ang dalawang ito. Hindi naman mapigilan ang sarili ni Lee Kangwee na pagsabihan si Choi Il-rock kung bakit hindi nito ipinasa ang bola sa kanya. Ngunit sumagot naman si Choi Il-rock at pang-aasar nitong sinabi kung sino ang kausap nito. Kaya wika na lang ni Yoon Chae na kailangang mabilis na mag-sync ang dalawang kumag na ito. Sa sandaling ito ay kinukuha ni Lee Kangwee ang bola para siya ang mag-drive, pero labis ang inis nito dahil kay Choi Il-rock ipinasa ang bola. Kaya sinabihan niya ito kung bakit ang kanilang center ang nag-drive ng bola bakit hindi nito ipasa sa kanya. Pero sa pinagsasabi ni Lee Kangwee ay wala naman naging paki si Choi Il-rock kaya siya na ang nagbaba ng bola. At nang nakita niyang open si Sung Chan ay agad nitong ipinasa ang bola dito. Pero sa hindi inaasahan ay nagawang ma-steal ni Baek Sungbin ang bola. Dahil dito ay nanggagalaiti si Lee Kangwee kaya sinabihan niya si Choi Il-rock kung ano ang pinaggagawa nito. Makalipas pa ang ilang minuto ay natapos na ang kanilang laro. Ang Team A ay naka 25 score at ang Team B naman ay nasa 38 score. Kaya natalo ang Team A sa kadahilanan sa wala silang teamwork. Ang best player ay si Lee Dongwi dahil naka 16 points ito at naka 5 assists, 10 rebounds, 3 blocks kaya ikinatuwa ng Team B dahil sila ang nanalo. Sa Team B naman ay ang pinaka-worst player ay si Lee Kangwee dahil may 5 turnovers at 4 fouls at may isang disgust ito. Sa nakuha naman ni Lee Kangwee ay hindi nito matanggap na siya ang pinaka-worst player sa kanilang team, kaya inaasar pa siya ng katim nito. Nagwawala ito sa galit dahil sa nakuha pa nitong disgust kaya pinagsisigan nito kung bakit nakuha niya ito. Wala naman ito maisip pa kaya isinisi niya kay Choi Il-rock kung bakit sila natalo. Pero pabalang naman na sumagot si Choi Il-rock na hindi ba dapat manatiling tumahimik ang pinaka-worst na player. Pero dagdag pa ni Lee Kangwee, na ilang ulit siyang nag-mess up kaya siya dapat ang pinaka-worst player at hindi siya. Dahil sa totoo lang, ang kanyang kamay ay hindi pa ganap na gumaling. Tiyak na hindi isang dula ang magmumula sa kamay ng isang normal na tao. Dahil dito nang gagalaiti naman si Choi Il-rock na sumagot kung may pumasa lang sa oras, magiging madali ang laro ng walang turnovers. Sa sandaling ito ay pumagitna na si Yoon Chae at pinagalitan niya ang dalawa na tumahimik silang dalawa. Ipinahayag pa nito kaya sila natalo sa laro dahil sa kanilang dalawa. At ang kanilang punishment ay silang dalawa ay maglilinis ng gym. Subalit hindi naman inaasahan ni Lee Kangwee na silang dalawa lang ang maglilinis ng court. Kaya sa pangyayaring ito ay pinagtawanan ng dalawa dahil sa kanilang pag-aaway ay silang dalawa tuloy ang maglilinis ng court. Nanlumo naman si Lee Kangwee at napaluhod na lang ito dahil sa parusang ibinigay sa kanila. Sa kanilang paglilinis ay lumapit si Lee Kangwee kay Choi Il-rock. At sarkastiko nitong sinabi na sila ay maglaro ng one-on-one kung sino ang matalo sa kanila ay siya ang maglilinis ng buong gym. Kaya agad naman binitawan ni Choi Il-rock ang hawak nitong mop. Agad naman sumang-ayon si Choi Il-rock kaya sinabi nito kung sino ang unang maka-11 points ay siya ang mananalo. Makalipas pa ang ilang minuto sa kanilang paglaro, ay ikinabigla naman ni Lee Dongwi ang pagpasok ni Choi Il-rock kaya sinabihan niya ito kung tapos na ba ang kanilang paglinis ng gym. Napabuntong hininga naman si Choi Il-rock at sarkastiko nitong sinabi na pinaubaya na niya sa kanyang alagang aso. Sa loob ng court naman ay maririnig natin ang pagtalbog ng bola sa sahig. Sa gilid ng court ay andan si Lee Kangwee na halos wala ng buhay sa kadahilanan na talo siya sa laro. Halos lumipad na ang kaluluwa nito. At iniisip niya sa ngayon ay ang basketball ay nilalaro sa height, hindi puso kung tutusin kaya hindi ito makapaniwala na talo na naman siya. Makalipas pa ang ilang oras ay naka-over na rin si Lee Kangwee sa kanilang tahanan. Agad naman siyang sinabihan ng kanyang ina kung bakit siya late umuwi ngayon.
Kaya sumagot naman si Lee Kangwee na siya ay naglinis ng gym kaya siya ay na-late umuwi. Agad naman nakumbinsi ang ina niya at sinabi nito na siya ay magbihis na habang hinuhugasan niya ang prutas para sa kanilang merienda. Makalipas ang ilang minuto ay makikita naman natin ang kanilang pinapanood sa TV na basketball. Ang Korea University ay natapos na ang second quarter sa score nilang 35-24. Habang nanunood ang silang magkapamilya ay nadismaya naman ang kapatid ni Lee Kangwee dahil basketball na naman ang kanilang pinapanood. Ngunit nagsaad naman ang ina ni Lee Kangwee kinamusta nito ang aktibidad ng basketball team nila kung maayos ba. Habang kumakain si Lee Kangwee ay agad itong sumagot na mabuti, inaalagaan naman siya ng kanilang coach at ng mga seniors kaya lahat ay mabuti. Pero maliban kay Choi Il-rock na kanyang mortal na karibal at naalala niya ito na inutusan siya nito na pinapapulot niya ang bola para ibigay ito sa kanya. Bigla naman nagsalita ang ama ni Lee Kangwee na kanyang ikinabigla. Itinanong nito kung meron bang dormitory life ang Jongwang High. Mariin naman na sinabi ni Lee Kangwee na wala atang may dormitoryo hanggang ilang taon na ang nakalipas. Pero natigil daw ang operations dahil medyo tagal na rin hindi lumalabas ang resulta at wala masyadong member. Kaya ang senior niya na si Baek Sungbin na isang second year nakatira sa malayo ay mas piniling umupa ng lugar na malapit sa kanilang paaralan kahit mag-isa lang ito. Wika naman ng kanyang ina, na isang ego ang kaibigan na iyon ay nahihirapan, at ang kanilang paaralan ay isang mahinang koponan. Hindi naman sinang-ayunan ni Lee Kangwee ang sinabi ng kanyang ina kaya sinabi nito na hindi masyadong weak ang kanilang team, hindi lang kasi ito sikat na elite school. Subalit nakisali naman ang kapatid nitong babae at pang-aasar nitong sinabi na anong malakas na team ang tatanggap sa kanya dahil sa height nito. Sa sinabi ng kanyang kapatid ay labis na nanggagalaiti si Lee Kangwee kaya sinabihan niya ito kung gusto ba niyang mamatay. Kaya agad naman nagsalita ang kanilang ina at sinabihan niya ang anak nitong babae na sinabi niya sa kanya na huwag magsalita ng mga bagay na ganyan. Ngunit marihin naman na sinabi ni Lee Kangwee sa kanila na sila ay nakapasok sa quarterfinals sa March Spring League Tournament. Unlucky pero meron din silang 2 metro-level center sa grade nila. Sabi nila ang squad ngayong taon ang pinakamalakas mula noong founding. Sa narinig naman nila ay kanilang ikinatuwa ito. Kaya wika ng kanyang ama na may isa pang tournament ngayong buwan. Tama, sana maging maayos din ang resulta. At ganun din ang gusto ng kapatid nitong babae. Ipinahayag din kanyang ina na sana makapasok ulit sila sa main tournament para manood sila ng games pag weekends. Naging seryoso naman si Lee Kangwee at sarkastiko nitong sinabi na sa pagkakataong ito ay naroon din siya. Kaya kailangan nilang tumaas sa main tournament, ang kanilang goal ay maging mga kinatawan ng Seoul Region Representative sa October National Sports Festival. Pero pang-aasar naman na sinabi ng kanyang kapatid na wag na siya ulit tumakas sa nationals. Dahil dito ay hindi na mapigilan ni Lee Kangwee ang sarili nito kaya sinigawan na lang niya ang kapatid nitong babae. Sa pagiging aso at pusa nilang magkapatid ay napabuntong hininga na lang ang kanilang ina habang binabalatan nito ang mansanas. Kaya naririyan din na rin ito sa ingay at pinatigil niya ang dalawa sa kanilang pag-away. Makalipas ang isang araw ay nalipat naman tayo sa loob ng gym. Sa sandaling ito ay nagsalita si Yoon Che at tinawag niya ang lahat para lumapit sa kanya. Pero nagtataka naman silang lahat kung bakit sila tinatawag kaya itinanong nila kung ano meron. Agad naman ipinakita ni Yoon Che ang hawak nitong tablet. Kaya inopen nito ang YouTube. At ito ang 2025 Federation President's Cup National Boys and Girls Middle ang High School Basketball Gimcheon Tournament. Korea, China, Japan Junior Competition Representative Selection. Kaya sinabihan niya sila na ngayon ang araw para sa cup bracket draw ng President Federation, manood silang lahat ng draw live. Dahil dito ay ikinagulat naman ni Lee Kangwee ang ipinahayag ni Yoon Che. Ikinatuwa naman ni Baek Sungbin dahil ang araw na ito ay ang group draw day. Nakaramdam naman ng saya si Lee Kangwee dahil magsisimula na ang Federation President's Cup. Kaya agad nilang pinanood ang live. Ipinahayag naman nila na gagawin nila ang 2025 Federation President's Cup National Boys and Girls Middle at High School Basketball Gimcheon Tournament Group Draw kasama ang lahat. Pero wika naman ni Lee Kangwee na ang mga preliminaries ng liga ay nangangailangan ng top 2 sa group upang umabante kung tama ba siya. Agad naman sinang-ayunan nito ni Yoon Che. Natanging ang nangungunang 2 koponan sa 4 na paaralan ang maaaring umabante sa pangunahing tournament. Dagdag pa ni Yoon Che na ang pangunahing paligsahan ay magpapatuloy sa 16 na paligsahan ng koponan tulad ng alam niya. Sa nalaman naman ni Lee Kangwee,
ay napaisip ito na magiging mahirap din ngayong taon. Sa oras naman na ito ay ipinahayag ng lalaki na sisimulan nila ang group draw ngayon, mangyaring tandaan na ang pagbubunot ay isinasagawa ng 100% ng random. Nagsaad naman si Jung Yunsong at sinabihan niya si Lee Dongwi na kung ito ay random, maaaring pagsamasamahin ang malalakas na koponan. Sa tinura naman nito ay agad na sinang-ayunan nito ni Lee Dongwi kaya wika nito na noong nakaraang taon ang dalawang kandidato sa kampyonato ang nagkita sa preliminaries. Pero biglang naalala ni Lee Kang-wi ang sinabi ni Lee Noyul. Kaya napaisip na lang ito na ibig sabihin ay makakaharap nila ang Yusan High sa preliminaries. Ilang minuto pa ay ipinahayag ng lalaki na ang next draw ay ang Jongwang High School. Sa narinig naman nila ay medyo na-excite si Baek Seongbon dahil sila na ang susunod. Kaya makikita natin na kinukuha na ng lalaki ang bola. Sa kanyang pagkuha ng bola ay agad niyang ipinakita sa lahat ng viewers na ito ay number 17. Pinagpawisan naman si Han Gaeul dahil ang kanilang Jongwang High School ay number 17. Kaya nakaramdam ng kaba ito dahil kung ito ay 17, ang ibig sabihin ng Group A ay parehong grupo ng Taejong High. Nadismaya naman si Hang So dahil makakaharap na naman nila ang school na ito. Pero ikinatuwa naman ito ni Baek Sangbin, na ang laban para sa kanilang paghihiganti ay bumalik ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Sa curious naman ni Lee Kang-wi ay itinanong niya kay Lee Dongwi ang Taejong High School kung sila ba ay malakas na kupunan. Sa katanungan naman nito ay agad na sinagot ni Lee Dongwi na ang Taejong High ay malakas sila. Dahil ang paaralan na ito ay ang tumalo sa kanila at umabante sa Marches Spring League Quarterfinals. Kaya natapos ang kanilang laro sa score na 66 at 79. At sila ang paaralan ang nagpakita sa kanila ng malaking pader ng pangunahing paligsahan. Hindi naman inaasahan ni Lee Kang-wi na tinalo na sila ng team na ito kaya naliwanagan siya na malakas na team nga sila. Naging seryoso naman si Han Gaeul kaya sinabi nito na hindi lang sila malakas sobrang napakalakas nila. At hinawakan nito ang kanyang tagiliran na masakit pa rin ito hanggang ngayon sa bagbangga ng Taejong High player na number 55. Sa narinig naman ni Lee Kang-wi ay wika nito na ang Taejong High napakagaspang, at itinanong pa nito kung anong klaseng school ito. Kaya agad naman ipinaliwanag ni Yoon-che na ang Taejong High School, isang tradisyonal na Busan powerhouse na sumusulong sa pambansang tournament main rounds bilang mga kinatawan ng rehiyon ng Busan bawat taon. Sila yung tipong dinudurog ang mga kalaban sa malakas na laro, magaspang din sila, kaya mahirap harapin ang mga team na mahina sa pisikal na laban. Sa tinura ni Yoon-che ay naiinis naman si Lee Kang-wi dahil ayaw niya sa mga player na magaspang maglaro. Sa sandaling ito ay napahawak sa mukha si Lee Dongwi at sinabi nito na ang kanilang paint trios na karanasan sa gym ay tila kamanghamanghang, isipin kung sila ay naglagay ng mas maraming kalamnan. Pero nagsaad naman si Lee Kang-wi at sinabihan niya ang kanyang captain na ang kanyang interes ay hindi higit sa fitness ay ito. Biglang napangiti si Lee Dongwi dahil sa sinabi sa kanya. At wika nito na ang mga pain battles ay nagmumula sa malalakas na katawan kaya siya nag-workout para palakasin din ang kanyang katawan. Kaya sinabihan niya si Choi Il-rock na mahusay ba siyang nagsasanay sa kanyang timbang. At inaya niya ito na sabay silang mag-workout hanggang sa tournament para madagdagan ang kanyang lakas. Na agad naman sumagot ng oo si Choi Il-rock. Ngunit ang sumunod ay ang Hwapyong High School at nakuha ng lalaki ay numero 20. Ang Hwapyong High School number 20 ay nakatalaga sa Group A kasama ang Jongwang High at Taejong High. Dahil dito ay labis na kinabahan si Yoon-che na kasama din sa Group A ang Hwapyong High. Ipinahayag naman ni Yoon-song na ang Hwapyong High ay ang Seoul Regional Representative Team. Wika naman ni Yoon-che na tama siya. Palagi silang umaabante sa mga main round ng tournament ng madali at kumpleto sa Yusan High para sa Seoul Regional Representative spot, isang prestihiyosong paaralan. Mas gusto ng Hwapyong High coach ang matatangkad na manlalaro kaya mataas ang average height nila. Isa sila sa mga nangungunang defensive powerhouse ng bansa. Napahawak na lang sa ulo si Hang So at ito'y nababaliw na sa kaba. Subalit ang iniisip ngayon ni Baek Sangbin upang umabante kahit bilang second place, kailangan nilang talunin ang alinman sa dalawa na Taejong High or Hwapyong High. Pero ang nagsaad naman ang dalawa na si Jun Young at si Min So na kung isa pang malakas na koponan ang kukuha sa natitirang pwesto. Ito ba ay bumubuo ng isang grupo ng kanilang katapusan, at sila ay nanganganib na sa simula.
Bigla naman nagsalita si Lee Dongwi at sinabihan niya ang lahat na tumigil sa pagiging mahina. Kahit saang school sila magkita, ang layunin nila ay talunin silang lahat at isulong ang unang pwesto sa pangunahing paligsahan. Malakas din sila tulad ng ibang prestihiyosong paaralan, napatunayan nila ito noong March tournament. Dahil dito ay nabuhayan ng loob ang dalawa sa tinura ng kanilang captain at hindi nila inaasahan na seryoso ito sa kanyang sinabi. Kaya lahat sila ay sumagot ng oo at gagawin nila ang lahat para manalo sa tournament. Sa oras na ito ay ipinahayag ng lalaki na ang susunod ang Yusen High School para sa kanilang draw. Subalit kinakabahan naman si Lee Dongwi sa magiging resulta na makukuhang number ng lalaki. Pero nakita naman siya ni Lee Kangwi na nanginginig kaya itinanong nito kung ayos lang ba siya. Sa natitirang mga pwesto ng group ay ang Group E, numero 18, Group H bilang 30, depende sa resulta ng Yusan High Draw, mapupuno ng Muyeong High School ang bakanteng spot. Kaya nagsimula ng kumuha ng bola ang lalaki sa kahon. Ngunit kinakabahan naman si Baek Sangbin. Kapag ang Yusan High ay napunta sa grupo nila na talagang kukumpleto sa group ng kanilang katapusan. Pero itinanong naman ni Han Gaeul kung ang Muyeong High kung sila ba ay isang malakas na koponan. Agad naman sumagot si Yunche na sila ay isang high school sa Chungnam, hindi isang malakas na koponan. Sa pagkuha naman ng lalaki ng bola ay pinapanalangin nila na sana ay number 30 ang mabunot nito. Kaya napatigil hininga sila kung ano ang nakuha ng lalaki na numero. Ilang sandali lamang ay ipinakita ng lalaki ang kanyang nakuhang numero. Kaya Yusan High School ay number 30 at sila ay mapupunta sa Group H. Sa naging resulta naman ay nakahinga sila ng maluwag dahil nawala ang banta sa kanila. Sa makatuwid ang Muyeong High School ay mapupunta sa numero 18, ang Group E, pagkumpleto ng pagbuo ng group. Ikinatuwa naman ito ni Lee Dongwi. Dahil nakumpleto na ang pagbuo ng grupo, gayunpaman, ang Taejong High at ang Hwapyong High. Ito ay hindi magiging madaling labanan. Kaya turuan nila ng leksyon ng Yusan High pagdating nila sa main tournament. Ngunit sinabihan naman ni Baek Sangbin si Lee Dongwi na sa totoo lang ay gamaan ang loob niya. Pero wika naman ni Lee Dongwi na walang respeto ito kay Muyeong High kaya gagawin nila ang lahat para matalo sila. Subalit dagdag pa ni Baek Sangbin na sa totoo lang na mas maganda pang makaharap nila ang Muyeong High kesa sa Yusan High. Pero napaisip naman si Lee Kangwi kung ang Muyeong High ba ay malakas din na kupunan. Subalit napansin naman ito ni Lee Dongwi na ang tahimik ngayon ni Lee Kangwi kaya tanong nito sa kanyang sarili kung ano ang iniisip niya. Kaya sinabihan ni Lee Dongwi ang lahat na mabuti pa rin ang resulta, at may isang linggo pa sila bago ang tournament, kaya mag-focus sila sa training na agad naman silang sumagot na oo. Makalipas ang isang araw ay makikita natin sa loob ng court na patuloy silang nagpa-practice. At sa pag-jump shot naman ni Lee Kangwi ay bakas sa mukha nito na hindi niya makuha ang tamang posisyon sa pag-shoot ng bola sa malayuan, kaya hindi pumasok ang bola. Ngunit nakita naman siya ni Baek Sangbin kaya pinagtawanan siya nito at sinabihan niya ito na hindi ba dapat mag-practice siya ng shooting imbes na mag-dribbling lang. Sa ipinahayag naman ito ay ikinainis naman ni Lee Kangwi kaya pinatahimik siya ito. Sa puntong ito ay napapamura na lang si Lee Kangwi dahil ang pag-shooting ay ang kanyang kahinaan bago pa man siya huminto sa basketball. Kaya nahihirapan pa rin siya na makuha ang pakiramdam para dito. Sa hindi naman inaasahan ay nilapitan naman siya ni Minso na ikinabigla naman ni Lee Kangwi. Kaya humingi ito ng pabor sa kanya na turuan siyang mag-practice sa pag-dribble ng bola. Napahawak ito sa ulo at nahihiya niyang sinabi na wala siyang talent sa bilis at pag-dribbling tulad niya. Pero ayaw niyang maging pabigat sa kanilang team kapag nakapasok na siya sa court. Dahil dito ay ikinatuwa naman ni Lee Kangwi at sinabi nito na syempre pwede, at marihin itong sinabi na ang dribbling ay ang kanyang espesyalidad. Pero humingi din ito ng pabor sa kanyang senior na tulungan din siya sa shooting practice na agad naman sumang-ayon si Minso. Sa oras na ito ay tinuturuan na ni Lee Kangwi si Minso sa pag-dribble ng bola, hanggang sa pag-drive nito sa loob. Sa kabilang banda naman ay nagwa-workout ang dalawa na kasalukuyang nag-squat si Choi Il-rock para palakasin ang kanyang katawan para lumakas ang kanyang pagdepensa. Hanggang sa loob ng court ay talagang todo sila sa pag-practice. At ilang araw din na tinuturuan si Lee Kangwi sa tamang paghawak ng bola at pag-shooting kaya paulit-ulit niya itong ginagawa. Ilang minuto pa ay habang nag-uusap ang dalawa ay makikita naman natin si Yunche na nagsusulat ito sa may board.
Ang sinulat nito ay ang Federation President's Cup Day 1. Kaya sila ay magtungo sa Gimcheon para sa magaganap na tournament. Makalipas pa ang ilang araw ay ito na ang kanilang inaantay na araw na magsimula ang Federation President's Cup. Sa sandaling ito ay naglalakad na si Lee Kang-woo dala ang kanyang bagahe dahil ito na ang kanilang pag-alis. Sa pagbaba nito ng kanyang bagahe ay napatingin naman ito sa kanyang harapan. At nakita nito ang kanyang ka-teammate na handa na rin at siya na lang ang inaantay nila. Kaya naging seryoso si Lee Kang-woo dahil ito na ang simula ng tournament. Napangisi naman si Lee Dong-woo kaya sinabihan niya si Lee Kang-woo na sila ay aalis na. Dahil dito ay ikinatuwa ni Lee Kang-woo at sumagot ito ng oo.